Kami minamahal, pumiyok. Itong si Pulong, itong si Paulo Duterte at minamaliit po yung naging resulta ng investigasyon ng House Quad Committee hearing. By the way, sa mga hindi po nakakaalam ha, yung balita kasi kahapon, yung breaking news mga minamahal, is kakasuhan po yung kanyang ama, including na din siya mismo sa kasong crime against humanity. Hindi lang si former President Duterte ang kakasuhan dito, bagkus kasama din dito mga minamahal, itong si Ronald Bato de la Rosa, si Christopher Bongo, si Oscar Albayalde, si Debold Sina, si Ruy Magarma, si Edelberto Leonardo, pati si Espino, si Muking. Bukod po sa mga pangalang yon, involved din po siya mga minamahal sa nire-request ng House Quad Committee hearing na magkaroon ng deeper probe nung pagsusuri, pag-aaral, patungkol nga po dito sa mga drug ties, allegedly drug ties ni Paulo Duterte at ng kanyang mga allies. So yan po yung yung request ng House Quad Committee hearing na magkaroon ng deeper probe on the alleged drug ties of Paulo Duterte and allies. So ngayon, ang pinagbasehan kasi dyan mga minamahal ng House Quad Committee hearing is yung naging statement ni Jimmy Guban. Sa mga hindi nakakaalam ha, si Jimmy Guban po ang nag-expose ng Davao Mafia Triad na mga hardcore killer. At siya din po yung nag-expose na itong si Paulo Duterte at si Man Scarpio ang nagmamay-ari ng di umano'y magnetic lifter na kung saan mayroon po itong mga lamang shabu noong 2018. So yan po yung pag-expose ni Jimmy Guban. So ngayon naurat, mga minamahal, napikon, pumihok itong si Paulo Duterte na ang sabi niya, ano ba naman yung House Quad Committee hearing na yan? Bakit kayo gumagamit ng mga convicted criminals para para maniwala sa kanilang mga statement? Parang ganun yung tirada ni Pulong Duterte. Ano yung credibility ng taong yan? Kaya nga, nung narinig ko itong statement ni mga minamahal, nung nabasa ko itong statement ni Pulong Duterte, parang sabi ko, ay, natawa naman ako sa kanila. Like yung ama mo, ganun din yung ginawa, 'di ba? Naalala ninyo yung case ni former Senator and Attorney Leila de Lima, para maisuplong at maidiin nila itong si former Senator and Attorney Leila de Lima. Ang ginawa nila mga minamahal, kumuha sila ng mga convicted criminals na magte-testify against De Lima. Di ba ganun din yung ginawa ng ama mo? Sa madaling sabi, bilog lang talaga yung mundo. Di ba? Alright. Basahin natin tong statement ni Pulong Duterte. Sabi dito, ABS-CBN News, Davao City 1st District Representative Duterte issues a statement following the House Quad Committee presentation of its progress report. So, yung statement ni Pulong mga minamahal, basahin natin ha. Actually, ito yung nakakapagtaka. Bakit puro lang kayo, si Pulong, bakit puro lang siya statement? Hindi mo ba kayang makapagsalita ng may video? Puro lang post? Dahil ba na-expose ka na? Wala ka talagang alam? Or sulat lang din to ng lawyers mo? Parehas lang din sa ate mo na si Sara Duterte na makikita mong walang alam kapag wala sa likod niya yung USEC, yung ASEC, 'di ba? Yung mga ghostwriter niya, ganun ba? So, ngayon nga po mga minamahal, basahin natin. Isa-isahin natin ha. I welcome any investigation to be conducted by an impartial and credible body as I have nothing to hide. Okay? I remain committed to the clearing our name. Okay, lilinisin niya ang kanyang pangalan. Sabi niya, I remain committed to clearing our name and confident that the truth will expose the baseless nature of this accusation. So, sa madaling sabi, gusto niyang palabasin na lahat ng mga sinabi dyan sa kanyang ama, sa kanyang sarili mismo, ay mga walang data. Kumbaga, baseless accusation, mga minamahal. Kumbaga, nonsense. Sa madaling sabi, hindi malalim yung ebidensya. Kumbaga, pawang akusasyon lang talaga yung ginawa sa kanila. Yun yung gusto niyang i-implicate sa kanyang statement. Okay, sumunod. However, I must stress that any calls for investigation must be based on a credible evidence, not on pure hearsay. Testimony from convicted felon like Jimmy Guban. So, tinirada niya na dito yung House Quad Committee hearing na okay lang sana na mag-investigate kayo. Wala namang problema yan kasi yan naman talaga yung gawain ng Kongreso, 'di ba? Pero yung gagamit kayo
ng mga taong ano yung credibility, ano yung kredibilidad, yung mga taong criminals, parang wala. Hindi ano daw, mga minamahal, parang magiging baboy yung investigation ninyo kapag gagamit kayo ng mga ganong tao. Ganyan yung gusto niyang i-implicate na ano yung credibility ni Jimmy Guban, parang questionable. Yan yung gusto niyang palabasin, mga minamahal. Pero para sa akin, ano ba yung problema mo na in the first place, kayo yung unang gumawa niyan. Pag kayo yung gumawa, okay lang. Pag kayo yung mag-imbestiga tapos gagamit kayo ng mga convicted criminals, okay lang. Pero pag iba yung gagamit, galit na galit kayo. Pag iba yung gagamit, ayaw ninyo. Ano ba talaga? Nagtataka lang talaga ako, pag sila gumagamit, okay. Pero pag tayo gumagamit ng mga convicted criminals, bawal. Diba? Ang unfair. Pag kayo, okay. At saka itong issue nyo sa droga, 2017 pa yan. In-expose na yan ni former Senator and Antonio Trillanes. 2017 pa po yan. Nataon lang talaga na presidente. Yang ama mo. Kaya nalusutan ninyo itong isyong to. Diba? Binaraso nyo eh. Nagmukha pa nga si Trillanes sinungaling during that time. Kasi binaraso nga ninyo. Alam mo, Pulong, sa madaling sabi na lang, kung wala ka talagang tinatago, pakita mo yung tattoo mo. Yung Chinese triad tattoo mo sa likod, mas madaling magpakita ng tattoo kaysa magpa-drug test. Oo. Kasi kapag magpa-drug test ka, ang dami mo pang effort na gagawin. Pero kung ipapakita mo yung tattoo mo sa likod, edi tapos na sana yung issue. Kung ipapakita mo yung tattoo mo sa likod, naghubad ka lang dyan, pinakita mo, pinicturean, tapos, di ba? Para nang wala nang ano, end na yung usapin to patungkol sa'yo na hindi ka miyembro ng Chinese Triad, ng mga drug lord, involved ng mga eklabush, di ba? Ipakita mo na lang yung tattoo mo sa likod para ma-distinguish na talagang ikaw ay malinis na tao. Nagigets mo? Alright, hindi yung dami pang satsat kakaurat. This testimony is obtained under the guise of a witness protection from Witness Protection Program in exchange for 4 lots, lack credibility and only undermine the integrity of any legitimate inquiry. Sabi niya dito, if Congress is truly serious about addressing the proliferation of illegal drugs, they must begin by investigating those listed in the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA watch list during the Duterte administration. Na ang ama mo din naman yung gumawa ng mga nandun sa drug list noong 2017. Diyos mio naman, Pulong, wag naman tayo maglokohan dito. Parang ginagawa mong pinanganak kahapon yung mga tao. Diba? This include scrutinizing their own members, especially those whose families have been implicated in the drug activities. Selective justice and political grandstanding have no place in this fight. Yan yung sabi ni Pulong, mga minamahal, parang political prosecution daw ang ginagawa sa kanila pagpaparinig niya na yan dito political grandstanding have no place in this fight. In this fight, I mean. So, parang gusto niyang palabasin, mga minamahal, na political prosecution yung ginagawa sa kanila ng mga ng House Quad Committee hearing, which is not. They are doing their duties and responsibilities as a member of the Congress to investigate and to scrutinize para malaman din natin, mga minamahal, yung behind the bars. Alam ni yung katotohanan na unfold, na naitago dahil sa tagal na din ng panahon, 'di ba? Ano ba, Pulong? Parang hindi ka kongresista. Alright. To clear my name, I have already filed several perjury charges against convicted felon Jimmy Guban. Si Jimmy Guban, wala nothing to lose na yan kasi lifetime imprisonment yan. Ano ka ba? Paulo Duterte, lifetime imprisonment na yan si Jimmy Guban. Kahit sandamakmakmang i-file mo na charges dyan, lifetime imprisonment na yan. Diba? This is just the first step in ensuring accountability for those who spread falsehoods and attempt tarnish reputation with fabricated stories. I call on the House Quadruple Committee to pursue genuine and unbiased investigation. Wow! Siya pa ngayon yung nag-call out ng unbiased investigation na in the first place, kayo nga itong nanggigipit nung panahon ng ama mo. Diba? Ginipit ninyo si Leila de Lima. At ito lang yung napansin ko lahat ng kanilang mga nagiging kaaway, lahat ini-involve nila sa droga. Oo. Yan si Jimmy Guban, Archirto Las Cañas, si Arturo Las Cañas, si de Lima. Diba? Even the president mismo, si PBBM, ini-involve nila sa droga. Yan yung napansin ko Magaling itong si Digong. The nation deserves nothing less than the truth
and a sincere commitment to fight against illegal drugs. Let us not be distracted by politically motivated accusation or unreliable testimonies. Let the facts speak and let justice prevail. Kaya nga masasabi natin justice prevail kasi kakasuhan na kayo eh. 'Di ba? Nakakaloka. Alright, mga minamahal. Yun